Burman's na, COG family! And you know what this means? Christmas is just around the corner. Hi, hello, I am Endeng and welcome to our online worship service. Kawai naman dyan to everyone who is watching us right now online. We are so grateful to have you with us. And if it's your first time, comment down any Christmas emojis and we would love to recognize you. With that, here's our announcement for the month of September. Shout out to our future worship leaders, dancers, and musicians. Your worship revamp will be on September 20, 8 a.m. to 6 p.m. here at our church. Mark your calendars and keep the kids. And of course, our Christian Life Development Program is ongoing and we are now on our 4th lesson. Please be reminded of our classes every Friday at 6 p.m. here at our church. At syempre, huwag mong kakalimutang dalhin ang iyong manual, pen, and devotion notebook. See ya! And it's starting October 1, we will be having our leadership class open for all every Wednesday at 6:30 p.m. here at our church. So, don't miss it. And save the date on October 25, 2025, Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. for our C2S 101. Make sure to be here and together, let's equip ourselves with the leadership that comes from God. That's all for our announcement. Receive God's power and experience revival in worship. Once again, I am Endeng. God bless and happy Burman. Hallelujah! Hallelujah! Pwede ba tayong lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon? Sige po, I invite everyone to please stand at pwede ba nating ibigay yung ating best clap offering sa ating Panginoon? Sige po yung pinaka-the best na palakpak para kay Lord. Hallelujah! Praise Jesus! Hallelujah! Sige po yung mas malakas. Come on! Give your shout of praise! Hallelujah! Pwede po ba tayong magbigay ng malakas na hallelujah sa ating Panginoon? In 3, 2, 1! Hallelujah! Pwede po ba yung mas malakas? Yung parang hindi ka naipit sa traffic. Ano po? Sige, bigyan natin si Lord ng hallelujah in 3, 2, 1! Hallelujah! Hallelujah! Sige po, minsan pabalakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Oh God, we praise you. Oh, we give you 1,000 hallelujah. And ano po, napakasarap sa presensya ng Panginoon. And I believe na tayo po ay pumunta rito dahil gusto nating maranasan ang presensya ng Panginoon. Kaya naman po, sa mga oras po na ito, I invite everyone and I encourage everyone. Pwede po ba tayong manalangin? Sama-sama at sabay-sabay po tayong manalangin na imbitahan ang presensya ng Panginoon. And let us pray for what is the desire of our hearts. Pwede po ba nating idulog sa Panginoon? Pwede po bang hawakan yung balikat ng katabi mo? Hallelujah! Come on! And let us pray together, oh God! Oh, praise you, Lord! Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo, God! Lord, we come to you, Panginoon. You see every hearts, Panginoon, na uhaw, Panginoon, sa mga oras po na ito, Panginoon, Lord God. Naririto kami, Panginoon, because we want you and we need you. Kaya po, Panginoon, marami pong salamat na dinala mo kami dito, Panginoon, Lord God, sa iyong tahanan upang magpuri, upang sumamba, Panginoon, Lord God. And Lord, right now, God, we pray that you pour out your presence and your spirit in this place, oh God. Hallelujah! Oh Lord, dalangin namin, Panginoon, sa mga oras po na ito. Oh God, Lord, fill us with your love. Fill us with your presence, oh God. And Lord, let your people experience your Shekinah glory, oh God. Bigyan mo kami ng pusong basag. Sumamba, Panginoon. Bigyan mo kami ng pusong basag, Panginoon, Lord. Nagustuhin, Panginoon, yung salita, Panginoon. And right now, Panginoon, naniniwala po kami na ma-encounter ka namin right here.
the mighty name of Jesus we pray. Everybody will shout. Amen. Amen. Hallelujah. Come on. God's people, can we give our best clap offering? Sige po yung palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. Come on, clap your hands for the Lord today. Come on, God's people. We are called to praise His name. For it says in the Word of God, let everything that has been praise the name of the Lord. Hallelujah. Pwede mo bang ipalakpak ang mga kamay na yan, kapatid? Hallelujah. And all together, we sing. We are your people. We are the reason why you came. Amazing grace that saved, that lifted us from the miry clay. We are your people. We are the reason why you came. Amazing grace that saves, that lifted us from the. Come on, wave your hands to God. Heaven is open, the clouds are watching over all the earth. That says you're always there. Never surrender, your love that's so relentless. You never felt to give. Your love has set us free. We are the people of the Lord. Come on, God's people, pwede bang itaas mo yung mga kamay na yan sa Panginoon. And so, God brings home to all. We are the bearer of the word. The church is out to all the nations. Spread His glory, all the people. Come on, everybody, clap your hands for the Lord. Hallelujah. And all together we will sing. We are your people. We are the reason. We are the reason why you came. Amazing grace that saves, that lifted us from the miry clay. Whoa. We are your people. We are the reason. We are the reason why you came. Amazing grace that saves, that lifted us. Come on, wave your hands to God. Heaven is open, the clouds are watching over all the earth. It says you're always there. Never surrender, your love that's so relentless. You make. Come on, Church of God. Oh, hallelujah. We are the people of the Lord. We are the light of the world. And so, God brings home to all. We are the bearer of the word. The church is not to all the nation. Spread His glory, all the people of the Lord. And today, pwede ba natin patuloy na ipalakpak yung mga kamay na yan? Sige po! Pwede ba yung sabay-sabay at mas malakas para sa Panginoon? Come on! Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, kapatid? Sige po, sabihin mo, kapatid! Pwede ba tayong sumayaw para kay Lord? Hallelujah, come on. Can we do this dance for God? Pwede bang gayahin po natin yung mga dancer dito sa harap? Come on, hallelujah! And we sing. We are God's people. Oh, we declare. We have God's favor. We are God's people. We are God's people. We have God's favor. We sing. We are God's people. We are God's people. We are
people of the Lord. We are the light of the world, and so that brings home to all. We are the bearer of the word. The church is not to all the nations, spread His glory, all the people of the Lord. Spread His glory, all the people of the Lord. Spread His glory, all the people of the Lord. Come on. All the people of the Lord. Spread His glory, all the people. Pwede mo bang ipalakpak ang mga kamay na yan sa Panginoon? Get up and we will praise His name. Hallelujah. Shout, Jesus, 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 Jesus. Every breath that I take, I praise You. With every move that I make, with everything that I am, I praise You. 'Cause there's no other way. We say, we stand together with heart joined as one. We'll give You glory for all You have done. Everybody get up if you love Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up if you free Him, give Him the praise. Hallelujah. Oh, we praise You, Lord. And all together we will sing. With every breath that I take, I'll praise You. With every move that I make, with everything that I am, I'll praise You. 'Cause there is no other way. We stand together with heart joined as one. We'll give You the glory. Pwede mo bang itaas ang mga kamay na yan sa Panginoon? Hallelujah, come on! Everybody get up if you love Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up if you free Him, give Him the praise. Come on, one more time. Everybody get up if you love Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up if you free Him, give Him the praise. Pwede mo ba ipalakpak ang mga kamay na yan sa Panginoon? And today we will declare that there is no other way than Jesus Christ. Hallelujah. You, everything is all for You. We're living each day for You. Everything is all for You. Whoa, yeah, yeah. Everything is all for You. We're living each day for You. Everything is all for You. Come on. Whoa, yeah, yeah. And everything is all for You. We're living each day for You. Everything is all for You. We sing, everybody. Everybody get up. Come on. You love Him. Everybody get up and praise Him. Come on, shout your praise. Pwede bang samahan mo ng talon yan? Come on. Everybody get up if you love Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up if you're free Him, give Him the praise. Hallelujah, we praise You, God. tayong sinigaw ng hallelujah para kay Lord. Come on, shout your hallelujah
In 3, 2, 1. Hallelujah! Hallelujah! Oh, praise you, God. Sige po, isa pa ang pinakamainam na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Oh, we praise you, God. Oh, Lord. Thank you, Jesus, for this life. Thank you, Lord, for this breath of life, that we are able to worship you. At Panginoon, naririto po kami para patuloy kang purihin, itaas, at sambahin, Panginoon, Lord God. And so as we continue to worship you, God, let us read in His Word in book of Psalm 147, verse 5, it says, Great is our Lord. Great is our God, and abundant in power. His understanding is beyond measure. Pwede ko ba bang makita yung mga kamay na naniniwala ka na ang Panginoon ay makapangyarihan? Pwede ko bang makita yung mga kamay niya nakataas? Hallelujah! Oh God, we believe, Panginoon. Panginoon, maraming anak mo ngayon naririto. Naniniwala, Lord God, that you are great, that you are powerful, oh Lord. So right now, God, we are here to declare, oh God, that you are all-powerful, that you are almighty, Lord. And so we praise you and we worship you, oh God. We lift up, Lord, our hands to you right now. Sige po, kung ikaw yung meron kang laban, meron kang mga bagay na hindi maintindihan, sabi sa salita ng Panginoon, maraming bagay minsan hindi mo maintindihan. But you have to trust God because God is all-powerful and almighty. Kaya pwede ba sa mga oras po na ito, pwede mo bang itaas ang mga kamay na yan as we worship the Lord? Hallelujah! We worship you. Great, oh Lord. That's why we are here to worship you, God, because you deserve our highest praise. Pwede bang natin pong itaas sa mga kamay na yan as we continue to worship our God. Hallelujah. And I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Oh, we sing. And I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. We sing your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus and over fear and all anxiety, so every soul
break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Oh, break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, come on, worshipers. Oh, we declare. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Whoa, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy Come on, lift up those hands Jesus. and worship. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Come on. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Your name is power. Your name is Power. Your name is healing. Your name is life. yes, Lord. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. We shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. We worship you. Hallelujah. Pwede mo bang patuloy na itaas ang kamay na yan sa Panginoon? And let us worship the one true and living God. Yes, Lord. Veil could not hold you, the veil tore before you, you silenced the boast. Come on, can you open up those mouths and and worship? The heavens are open, the praise of your glory, for you are raised to life
praise arise. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Oh Lord, we worship you. We worship you. You have no rival. You have no rival. You have no equal. And now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. And now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. You have no rival. You have no. Oh, let's praise arise. Oh God, yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His. Come on, praise the name of our Lord, our God. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. We sing of praise. Oh praise the name of the Lord our God.
sing, we sing, worthy are you, Lord. You will be praised, you will, and you will be praised. With angels and saints, we sing, worthy are you, Lord. You will be praised, you will be praised. With angels and saints, we sing, worthy are you, Lord. You will be praised, you will be praised. With angels and saints, we sing, worthy are you, Lord. You will be praised, and you will be praised. With angels and saints, we sing, worthy are you, Lord. Oh, are you, Lord. Ooh, are you, Lord. Oh, we give you praise. Hallelujah. Pwede mo bang itaas ngayon ang mga kamay na yan sa Panginoon? Come on, give your all out worship. Praise His name, oh God. Give praise to His name. Hallelujah. Come on, praise Him. Praise Him. Glorify His name. Oh, glorify His name, Lord. We lift you up. We exalt you, Jesus. We honor you. Oh, we praise you, Lord. We magnify your name. We magnify your name, Jesus. We lift it up. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. O ganito po ang aming tinataas, Panginoon. Pwede ba natin po bigyan ng pinakamainam na palakpak ang Panginoon? Hallelujah. Oh, thank you, God. Thank you, Jesus. Pwede po ba natin itaas sa mga kamay niyan sa Panginoon? Hallelujah. Oh Lord, we thank you, God, for this day. We thank you, Lord, that we are here in your house. Lord, we pray that may you continue to fill us with your love, with your presence, and prepare us for your word, Lord. Maraming salamat, Panginoon. We give you glory. We honor you, God. In the mighty name of Jesus, we pray. Everybody say, Amen. God bless everyone. So, how many of you are ready for the Word of God? Amen. Sino po ang ready ng makinig ng salita ng Panginoon ngayon pong gabing ito? Magsabi ng Amen! Amen. Pero bago po yan, batiin mo muna yung katabi mo ng Merry Christmas. Ayan. Amen. Sa Pilipinas lang po yan, ang pinakamaagang selebrasyon ng Pasko, walang iba kundi sa ating bansa. Amen. And today, alam niyo po, ganda po yung ating pag-uusapan ngayon, na bihira po natin pag-usapan. Amen. Ano po yung title ng ating message for today, for tonight? Our message for today is all about overcoming poverty. Amen. Overcoming poverty. Amen. Ito po yung one of the main problem of many people, hindi lang po mga tao, kundi po isa po ito sa mga problema din ng mga Kristiyano. Amen. Maraming mga Kristiyano, amen, they serve the Lord, they worship the Lord, they grow up in the church, amen, and they still broke, amen, naghihikahos, isang kahig, isang tuka, at minsan po walang makain. Amen. Nadidistract sila sa calling nila, nadidistract sila sa purpose nila dahil po sa kahirapan. Amen. Kaya po magandang mapapag-usapan natin ito because poverty is not the will of God into your life. Hindi po kalooban ng Diyos sa tayo po ay maghirap. Amen po ba yun? Amen. At in fact, poverty is a curse. Ito po ay bunga ng kasalanan. Kaya po merong kahirapan dahil po ito po ay bunga ng kasalanan. Amen. Mamaya pag-uusapan po natin yun. And poverty is one of the main weapon of Satan. Amen. Para po pigilan tayo. Amen. Ito po ang isa sa mga weapon ng demonyo para po pigilan tayo. Bakit? Kung mahirap tayo, it will less our influence, it will less our impact to advance the kingdom of God. Amen. Kaya po,
Amen. Kaya po dapat, kung tayo po ay pinanganak na mahirap, hindi tayo mamamatay na mahirap. Amen po ba yun? Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka mamamatay na mahirap. Amen? Because poverty is not just financial issue, it is also a spiritual issue. And the very deep part, as you uncover the poverty, actually, this is a very spiritual issue. Mamaya po pag-uusapan natin ng isa-isa yan. Amen? At alam niyo po, desire ng Lord sa atin na tayo po ay sumagana. Amen? For I know the plans I have for you, plans to prosper you. And not to harm you, but to give you peace and future. Amen? Kalooban ng Lord, plano ng Diyos na ang kanya pong anak ay sumagana at hindi po tayo mabuhay sa buhay po na mahirap at, amen, tayo po ay naghihikaos palagi. At alam niyo po, according to research, ito daw po yung mga category ng mga tao based on their income. Amen? Hindi ko po alam kung saan tayo dyan. Amen? Kapag ang income mo daw po ay 14,000 pababa, ikaw po ay mahirap. Amen? Sino kaya dyan? Ano po? Ano po? At pagka low income daw po, 14,000 hanggang 29,000. Grabe, ano po? Low income. At kapag middle class, ay lower middle income, 29,000 to 580 at to 58,000. Ang middle class, 58 to 116,000. Amen. Ang upper class daw po ay 116 to 232. At ang upper income but not rich ay 232 to 465,000 po. Yun daw po yung, at ang rich naman ay 465 pataas. Siguro po kung contractor ka, baka dito ka. Amen? Pagka contractor, baka dito tayo sa mga rich na level. Amen? Pero bakit ko po ito pinapakita? Because most people is under poverty. And when I ask you now one by one, maybe many of us here today categorize ourselves into poverty situation. Kaya po maganda po na pag-usapan po ito, amen, sa ating church because this poverty is not the will of God into your life. Hindi po kalooban ng Lord ang kahirapan sa iyong buhay. Adyan po ba tayo? Amen. In fact, in 2 Corinthians chapter 8, verse 9, sabi niya po dito, you know the generous grace of our Lord Jesus Christ, though He was rich, yet for your sake He became poor, so that by His poverty He could make you rich. Amen. Ibig sabihin, isa po sa mga ginawa ni Jesus para sa atin, ano po ay yung kahirapan ay kinuha niya para tayo po ay maging masagana. Amen. So yung kalagayan mo ngayon na ganyan, ano po, hindi po kalooban ng Lord na tayo po ay maghirap. Amen. For some people, siguro, they look at poverty as holiness. Amen. Baka po ganun yung tingin natin. Amen. But we can be wealthy at the same time holy. Amen. Pwede kang maging holy at the same time pinagpapala ka ng Panginoon. Amen. Kaya po maganda na buksan po natin itong usapin na ito. Amen. Ano po ba yung roots of poverty? Before we continue, ano ba yung roots of poverty? Alam niyo po ba na ang root ng kahirapan ay ang kasalanan? Amen. The root of poverty is a sin. Amen. Anong mga sin po yan? Una po yung tinatawag po natin na original sin. When Adam sinned, when Eve sinned, amen, sin entered into the world. Amen. At ano po nangyari? The curse came in. Pumasok po ang sumpa. Dito po yan sa Genesis chapter 3 verse 17. Sabi, and to the man he said, since you listened to your wife and ate from the tree whose fruit I commanded you not to eat, the ground is cursed. Amen. The ground is cursed because of you. All your life you will struggle to scratch a living from it. Amen. Yan po yung nangyari. But we supposed to live in pre-provided environment. Amen. Ang tao yung nilikha ng Diyos sa Garden of Eden, lahat po ay provided na. Hindi mo kailangang mag-toil, hindi mo kailangang maghirap. Amen. Lahat na po ay provided ng Lord in the Garden of Eden. But because of man's disobedience, because of sin, ano po, man was thrown out into the Garden of Eden. At ano po nangyari sa kanya? Ito po, the ground was cursed, and sabi niya, you will struggle to scratch a living from it. Amen. Pero ito po, amen, ito pong kalagayan na ito, amen, hindi po natin kailangang
kailangang maranasan ngayon dahil tinapos na po ng ating Panginoon. Binalik na tayo sa relasyon natin sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Yung tinanggap po ang Panginoong Hesus sa iyong buhay, amen, na-restore yung relationship na yun, you can come to the throne of grace with confidence, with boldness. Sabi sa Hebrews 4:16, pwede ka nang lumapit sa Diyos dati because man has sinned, hindi na po siya makalapit sa Diyos dahil po siya ay makasalanan because God is holy and a man is sinful. Amen? But because of our Lord Jesus Christ, lahat po yun ay natapos na. Amen? Kaya pwede na tayong lumapit sa ating Panginoon at maranasan ang kanyang probisyon at ang kanyang biyaya. Amen? At ano po pangalawang sin, yung po tinatawag na systematic sin. Ito po yung system of this world. Amen? Because Satan is the God of this world. Amen? Dito po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Sabi niya po dyan, Satan who is the God of this world has blinded the minds of those who don't believe. Amen? Satan who is the God of this world has manipulated the system of the world. Amen? Yung sistema po kaya merong mga corrupt, kaya merong pong mga politician because it was influenced by the demonic system, the system of the world. Amen? Yan pong sistema na yan, kaya po may mga nagagamit ang kaaway na i-influensyahan na gumawa ng mali. Amen? Kaya po sabi ng Romans chapter 12 verse 2, ano po sabi sa atin? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind through the Word of God. Amen? Kaya po sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, nare-renew ang ating kaisipan at tututunan po natin kung ano yung tamang gawin. Amen? We don't live to the system of this world. In fact, we need to counterflow the system of this world. Amen. Dahil po ito po ay pinapangunahan, pinapatakbo ni Satan. Amen. We need to counterflow the system of this world. Amen. At yung pong pag-control niya sa sistema ng mundo, kaya po mayroon pong kahirapan tayong nararanasan. Amen. I was still here. Amen. But we don't need to bow down, amen, sa sistema ng mundo. We need to live different because we are the child of God. Amen. We live in a different world. Amen. We live in a different kingdom, which is in the kingdom of our Lord. Amen. I was still here. Amen. At alam niyo po, ano pa po ba ang pangatlo? Ano po yung una? Root of poverty. Original sin. Pangalawa po, systematic sin. At ang pangatlo po, ito po yung individual sin. Ito po yung ngayon na tayo na mismo po yung nagagawa ng mga kamalian, nakakagawa po ng mga kasalanan, or may mga hindi po tayong mga nagagawang bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoong Diyos. Amen? For example, laziness. Amen? Ano po sabi ng Bible sa laziness? Lazy people are soon poor. Amen? Hard workers get rich. Amen? Baka po tayo ganyan, ang daming binigay na opportunity ng Lord, ang dami nang binigay na wisdom ng Lord, ang dami nang binigay na idea ng Lord sa atin, but we are lazy. Amen? Tamad tayo. Amen? Ayaw natin pong gawin yung pinapagawa ng Panginoon. That's why sabi niya, laziness, lazy people are soon poor. Kaya alam mo, kung hindi ka dapat mahirap, minsan tamad ka lang. Tapigin mo yung katabi mo. Sabihin mo, alam mo, hindi ka mahirap. Kailangan mo lang maging masipag. Ayan, para hindi masyadong masaktan. At sa tamad, ano mo no? Hallelujah, I was still here. Amen, laziness. Ano pa po yung pwede pong mga individual sin natin? Pangalawa po yung uncontrolled debt. Ngayon po, no, siguro po baka tayo ay utang ng utang. Amen, meron tayong tinatawag na impulsive buying. Impulsive decision making. Amen, kaya sabi niya po dito, the rich rule over the poor and the borrower is slave to the lender. Amen. Baka po we have this uncontrolled debt. Amen. Alam niyo po ba that every spending is spiritual decision? Amen. Every spending is spiritual decision. Kung saan napupunta yung mga ginagastos mo, amen, yun yung pinapahalagahan mo. Yun yung pinibigyan mo ng value. Amen? Kaya every spending is spiritual decision. Saan napupunta ang pera mo? Saan napupunta? Ikaw ba ay nag-i-invest? Ikaw ba ay nagtatanim? Amen? O kay Ayala, pag dumating po yung mga pera natin, mamaya na magic na. Diba? Saan na? Diba, kaya naman, hindi pa dumarating, nasa isip mo na kung saan gagastusin. Wala na. Amen? Kaya pagdating sa kamay, mamaya, magic.
Ang dito ngayon, mamaya wala na. Amen? Because of uncontrolled debt or uncontrolled spending. Amen? At ano ba po yung pangatlo? The third thing, amen, na pwede pong magawa natin, ano po, na sin, at tayo po yung not sowing into the kingdom of God. Amen? Maaring we are being fed by the word of God here in this church. We heard what the Bible says about sowing and reaping, about giving, pero tayo po hindi po natin to ginagawa. Or baka tayo po, amen, ay iniiwasan natin itong gawin. Amen? Pero sabi po ng Bible, honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Amen? Hindi lang po yung basta leftover ang para kay Lord. Amen? You have to give the best part. Kasi nga nag-o-honor ka. Amen? Ino-honor mo ang Lord, ano po, with your wealth and with the best part of everything you produce. At ito po ang matindi ang gagawin ng Lord. Then, He will fill your barns with grain and vats overflow with good wine. Amen? Not honoring God, ano po, with your wealth will stop the flow of blessing in your life. Bakit po walang mag-fill in? Ang trabaho ng Lord, anong gagawin ng Lord? Ipi-fill niya, ano po, He will fill. Siya mismo ang magpupuno sa'yo. Amen? Mahirap kapag ikaw lang. Kaya tayo hirap na hirap tayong mag-produce sa buhay natin because we are just in our own, we toil. Pero kapag ang Lord ang magpupuno sa'yo, sabi niya mag-overflow yan. Amen? I was still here. And He will fill your barns with grain, and your vats will overflow with good wine. Amen? That's why being stingy blocked the river of your provision. But generosity opened the floodgates of prosperity. Amen? Kaya po ito po, baka ito po ay hindi natin nagagawa. Amen? The Bible shows us principle. Amen? Paano po natin ito pwedeng gawin at maranasan sa buhay natin. Amen? So, gusto ko pong itong, natin, paano po ba natin ma-overcome ito pong poverty? Amen? Kung ito po yung ating kinakaharap ngayon, siguro po majority sa atin dito, nasa ganitong kalagayan, nasa poverty level yung ating buhay, hindi po ikaw dinesign ng Lord na manatili dyan. Pwedeng mahirap ka ngayon, pero huwag kang mananatiling mahirap. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, tandaan mo tong mukhang to. Amen? Yayaman din to. Pagpapalain to ni Lord. Amen? Hallelujah. Kaya paano po natin yan mangyayari? Amen? What are we going to do para po tayo po ay ma-overcome ang kahirapan? Amen? Una po, we need to shift your source. We need to shift our source. Amen? I would like to tell you that your job is not your source. Amen? Your business is not your source. Amen? Your family is not your source. God is your source. And when God is your source is unlimited. Amen? Kaya nahihirapan tayo minsan tumodo, nahihirapan tayo minsan magbigay, nahihirapan tayo minsan na mangarap ng malaki. Baka kasi ang tingin natin, yung source natin maliit. That's why we have to shift our source. Your source is God. Amen? At kapag ka ang Lord ang source mo, hindi ka mauubusan. He's the owner of heaven and earth. He's the owner of everything. He is able to bless you. And He is not just able to bless you, He is also willing to bless you. Hindi lang po siya able, hindi lang siya may kakayanan, siya rin po ay willing na pagpalain po tayo. Amen? That's why we need to shift our source. Kaya sabi niya po dito, to prove that our God is our source, sabi niya, and my God, pakiulit po, and my God shall supply all your need. Amen. Ang ating Panginoon ang magsusupply lahat ng iyong kailangan according to who? According to His riches in glory by Christ Jesus. Amen. According to the riches, to His riches. Can you measure the riches of God? Kaya niyo po bang i-measure ang yaman ng Panginoon? We cannot measure the riches of God. Amen. Ito po yung supplier mo. Ito po yung magsusupply sa'yo. Amen. God will supply all your need. Not some of your need, but all your need according to His riches and glory. Kaya po, amen, ang yung business, hindi po yan ang yung source. Maybe that is your resource. Amen. Ang yung po source ay God. Amen. He uses people, opportunities, business, and jobs, amen, to flow His provision into your life.
Pero ang source po natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya po kahit na tayo ay may galing, kahit na tayo ay may talino, amen, kay Lord pa rin galing yan. Amen po ba yun? Kahit tayo ay may kasalanan. In fact, in Deuteronomy chapter 8, verse 18, sinabi niya po yan. Sabi niya, and you shall remember the Lord your God, for it is who? It is He who gives you the power to get wealth. Amen. Siya pa rin po ang nagbigay ng kapangyarihan para ikaw ay yumaman. Amen. Kung meron kang wisdom, kung meron kang talent, kung meron kang ability, kung meron kang strength, kung meron kang kalakasan, lahat yan ay galing pa rin sa Diyos. Ang Diyos pa rin ang iyong source. Siya pa rin ang nagbigay sa iyo lahat ng bagay para daw po para ikaw ay makakuha ng yaman. Amen. That's why we have to shift our source from limited to unlimited. Amen. From limitation, amen, to limitless. Amen po ba yun? Ayan po ang ating supplier. Kaya we have to shift your source because God is your source. Amen po ba yun? In fact, wala ka pong matatanggap ni isa sa buhay mo unless pinayagan ng Lord na mapasayo. Amen? Pwedeng pagsikapan mo yan, pwedeng itodo mo yan, pero wala kang matatanggap na kahit ano unless the heaven allows it to be yours. Amen? In John chapter 3, sabi niya po dyan, a man can receive nothing. Wala kang makukuha, wala kang matatanggap unless it has been given to him from heaven. Amen. Ibig sabihin, anumang bagay na meron ka ngayon, anumang bagay na nasa kamay mo ngayon, na pag-aari mo ngayon, lahat yan ay pinahintalutan ng Diyos mula sa langit. Amen. That's why God is your source. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, God is our source. Amen. God is our source. Amen. At hindi lang po yan, in Proverbs chapter 10, verse 22, ano po sabi niya dito? Ano ba ang nagpapayaman sa tao? Amen. Sabi niya, the blessing of the Lord makes one. Pakilakas po, the blessing of the Lord makes one. Amen. Ang magpapayaman sa iyo yung blessing ng Lord. Pag hindi ka pinagpala ng Panginoon, amen, hindi po magpo-prosper yung mga bagay na gusto natin. Amen. At sabi niya, and He adds no sorrow with it. Siguro yung iba po, sabi nila, bakit yung mga kontraktor yumaman? Pero may sorrow yun. May trouble yun. Amen? Pero sa atin, pag ang Diyos ang nagpala, He adds no sorrow on it. He adds no trouble on it. Amen? The blessing of the Lord makes one rich. Amen? Kaya yun po ang ano natin. We have to come to the blesser. Amen? And kita po natin, ang daming proof na ang ating Panginoon ang ating source. Amen? Kaya kung siya ang ating source, dapat po siya rin po ay ating unahin. Sa buhay natin, unahin natin siyang sambahin, unahin natin siyang paglingkuran, unahin natin siya sa ating buhay, unahin po natin siya sa ating pagbibigay, unahin natin siya sa lahat ng bagay. Amen po ba yun? Because He is our source. Amen, siya po, sa Kanya nang galing lahat ng bagay na meron ka galing sa Diyos. Hindi ka makakatanggap ng kahit ano sa mundong ito unless pinahintulutan ng Diyos na mapasayo yan. At ang pagpapala ng Diyos, yan po ang nagpapasagana, yan po ang nagpapayaman sa isang tao. Amen po? Amen? And pangalawa po, number one that we need to do, we need to shape our source. And secondly, what we need to do is we have to exercise our identity. You have to know who you are and exercise who you are. Amen. Ang iba po kasi sa atin, ayaw nating mangarap ng malaki, ayaw na po nating lumapit kay Lord. Amen. Kasi po hindi natin alam or hindi natin ine-exercise kung sino tayo. Amen. Gusto ko pong sabihin sa inyo, amen, when you accepted Christ as your Lord and Savior, you are a child of God. And we can come to His throne of grace with confidence, with boldness. Amen po ba yun? Amen. Kaya huwag tayo pong mahihiya na lumapit sa Panginoon. Ang iba sa atin, nahihiyang lumapit, nahihiyang mangarap ng malaki. Lord, ganito lang ako eh. Ito lang yung aking tinapos eh. Grade 1 lang ang tinapos ko eh. Diba? Nor did row right pa ako. Diba? Minsan, ganun po tayo. We have a lot of reason. Pero alam niyo po, kapag ikaw ay tumanggap sa Diyos, you are a son of God, you are a daughter of God, kailangan i-exercise po natin yun. Lumapit tayo sa Kanya, tutulungan tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen?
Restored na po yung ating identity. You are not a beggar. You are not an intruder into the kingdom of God, but you are a son of God. Alam niyo po bang ibig sabihin yung son of God? You are a co-heirs of Jesus Christ. Kung ano yung kay Jesus, yun din yung sa'yo. Hallelujah, amen. Ulitin ko po, amen. Alam niyo po bang ibig sabihin yung pagiging anak ng Diyos? You are a co-heirs of Jesus Christ. What belongs to Christ belongs to us. Amen. Kaya po kailangan i-exercise natin yung ating identity. You have to know who you are and you have to exercise who you are. Amen. Kapag anak ka, hindi ka mahihiya. Kapag anak ka, may confidence ka na lumapit sa tatay, sa ating ama, amen, na manghingi, amen, na mangarap ng malaki because we are a child of God. Amen. Are we still here? Amen. Kaya po sa Matthew chapter 7, verse 11, sabi niya po dito, if you then being evil, yung mga congressman, hindi po, yung mga kontrakto, hindi rin po, if you then being evil, sabi niya, you know how to give good gifts to your children. Yung mga masasamang tao, alam daw nilang magbigay ng good gifts sa kanilang mga anak. At sabi niya dito ni Jesus, how much more will your Father who is in heaven? Sabi niya, give good things to those who ask Him. Ang problema, hindi tayo lumalapit. Ang problema, hindi tayo nangangarap. Ang problema, hindi tayo nanghihingi. Amen? Kaya po yan ang gagawin ng kaaway sa iyo. Ang gawin ng kaaway, he will condemn you. Condemnation is one of the greatest weapon of the enemy. Sabi niya sa you are not worthy to come to God. Hindi mo kaya yan, hanggang dyan ka na lang. Ito yung background mo, ito yung kasalanan mo, hindi ka papakinggan ng Diyos mo. Hindi ka papakinggan ng tatay mo. Amen? But we have to exercise our identity. I am a child of God. Amen? Pwede bang i-declare natin sabay-sabay natin sabihin, 1, 2, 3, I am a child of God. Parang mahina pa, ulitin po natin. And 3, 2, 1, I am a child of God. Sige po, 1, 2, 3. And 3, 2, 1. Wow. Amen? Hanggang mag-sink in sa atin kung sino tayo. Amen? Because that is the weapon of the enemy, condemnation. Iko-condemn ka niya, he will talk about your past, he will talk about your past mistakes, amen, para hindi ka po lumapit sa Diyos at hindi ka mangarap ng malaki at manatili ka kung ano ka lang. At hindi ka lang kasi anak ka ng Diyos. Jesus died for you. Amen? Andiyan pa po ba tayo? Amen? Kaya alam niyo po, naalala ko yung prodigal son. Prodigal son, nakarealize siya eh. Amen. Naalala niya kung ano, anak pala ako. Amen. Kaya lang bago siya nakaalala, kumain muna siya ng pagkain ng baboy. I-try nyo nga po, hindi, pero lang po. Nakaka-realize. Amen. Naka-realize siya, yung kumain siya. Sabi niya, yung mga sa lugar ng aking tatay, yung mga servant doon, kumakain ng masarap na pagkain. Amen. Pero ako, dito kumakain ng pagkain ng baboy. Hanggang na-realize niya, pupunta na lang ako, babalik na lang ako sa aking tatay kahit na maging servant na lang ako doon at least may pagkain ako. Pero alam niyo po, yung siya po ay lumapit sa kanyang tatay, ano po nangyari? Yung malayo pa lang siya, yung tatay pala niya, nag-aabang sa kanya. Amen, yung kaaway sinasabi sa kanya, huwag kang bumalik, mapapahiya ka, huwag kang bumalik, hindi ka natatanggapin ng Lord, huwag kang bumalik, itatakwil ka ng tatay mo. Pero yung tatay nag-aabang, malayo pa lang, inaabangan yung kanyang anak, at yung nakita niya yung kanyang anak tumayo, napatayo yung tatay at hindi niya sinanong kung ano yung kasalanan mo, hindi niya sinumbatan kung ano yung mga binaldas mo. Ano po sabi niya? Kunin ang robe. Hallelujah. Kunin ang ring. Kunin ang slipper. Magpakatay kayo ng matatabang tupa. Bakit? Bumalik na ang aking anak. Amen. He is lost and now he is found. Amen. Ganon din po tayo. Kailangan we have to realize and exercise our identity. You are a child of God. Hindi mo kailangang tumagal dyan sa kumain ng pagkain ng baboy. Sorry. Amen. We need to realize, we need to come into our senses, kagaya po nangyari sa prodigal son. Amen. Marahil sa atin, ganun po, nagtitiis, nagtsatsaga. Amen. Sa ganung sitwasyon, pero hindi po yan ang kalooban ng Lord sa atin. Amen. You have to shift your source
And secondly, you have to exercise your identity. Amen. And lastly, I will end with this. Amen. Ito po yung isa sa mga pinakamahalaga. We need to align your life in kingdom principles. You have to align your life in kingdom principles. Amen? Alam niyo po kung bakit maraming mahirap na Kristiyano? Kasi wala sa alignment. Amen? Wala sa alignment yung buhay mo. Wala sa alignment. Hindi ka sumusunod sa word ng Lord. Amen? Because the Lord has already given us through His word the laws, the alignment, the promises, the strategy to be blessed and to be prosperous. Alam niyo po ba yun? Nilagay na ng Lord sa kanyang salita ang mga promises, nilagay niya na ang mga laws, ang mga alignment, para tayo po ay sumagana. Amen. Are we still here? Imagine, amen, kung nagbuhos ang Lord ng pagpapala bago wala ka sa alignment. Amen. Isipin mo ito pong buting ito. Bawa, dito ang buhos ng ulan, ng pagpapala, pero andito ako. Tingin mo malalagyan ng blessing to? No. Amen. Kaya we need to align our life into kingdom principles. Amen. Kailangan naka-align po tayo. Alignment to the Word of God is the key to prosperity. Amen. Alignment to the kingdom principle is the key to prosperity. Amen. Ang sabi niya po dito sa Psalms chapter 1 verse 1 to 3. Amen. Alignment to the Word. Listen to this. Sabi niya, oh, the joys of those who do not follow the advice of the wicked, or stand around with sinners, or join with the mockers, but they delight in the law of the Lord. They delight, ibig sabihin, ninanamnam, sinusunod yung salita, nagugustuhan yung salita ng Panginoon. Sabi niya, they meditate it day and night. They are like trees planted along the riverbank, bearing fruit each season. Their leaves never wither, and they prosper. Ano po? In all they do. Yung mga sumusunod na sa salita ng Panginoon, they prosper in all they do. Bakit? Alignment. Sabi mo sa katabi mo, alignment. Talungin mo nga siya, naka-align ka ba? Amen? Naka-align ka ba? They prosper in everything we do. Wow! Amen? Those who delight in the law of the Lord, amen, they prosper in all. Hindi sinabing some, hindi sinabing few. In all they do. Why? Because you are in alignment of kingdom principle. Kapag naka-align ka, ang Diyos ang nagbubuhos sa'yo. Ang Diyos ang nagpi-fill sa'yo. Ang Diyos ang nagpupuno sa'yo. Kaya hindi ka nagkukulang. Because when you are in the alignment of the kingdom principle, amen, the kingdom of heaven is your source. Amen. The kingdom of heaven is your source. Dadaloy sa buhay mo ang pagpapala kapag naka-align ka. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, umalain ka na. Amen. Umalain ka na. Baka hindi ka naka-align. Amen. Ito po matindi. Verse. Sabi niya po, Psalms 112. Powerful verse. Amen. Grabe po itong verse na ito. Sabi niya, praise the Lord. Blessed are those who fear the Lord. Ito na naman, who find great delight in His command. Word na naman, alignment na naman. Alignment na naman, pambira. Ano po no? Naka-align sa word ng Lord, nagdi-delight sa word ng Lord. At ano sabi niya dito, verse 2, their children will be mighty in the land. Amen. Stop, wait. Amen. Ibig sabihin pala, pag nasa alignment ka, hindi lang ikaw ang blessed. Hallelujah. Are you getting my point here? Hindi lang ikaw ang blessed. When you are in alignment with the kingdom principle, the Lord will bless you. Your children will be blessed by God, and the next generation will be blessed by the Lord again and again. Amen. Kapag naka-align tayo sa word ng Lord, sa kingdom principle, amen, dumadalo yung pagpapala. Your children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Tara niyo po, kala nila, Pastor, yung baka yung blessed dyan ay yung happy lang. Diba? Kasi may word na blessed, happy po ang ano niyan, other term yan eh. Pero verse 3, wait, there's more. Amen? Sabi niya sa verse 3, hallelujah! Sino daw po to? Yung mga nagdi-delight sa word ng Lord, yung mga naka-align. Mga naka-align. Ano sabi sa verse 3? Wealth and riches are in their
houses. Ano po yan? Alignment. Alignment. You have to align into the kingdom principle. Gusto mo ng wealth, gusto mo ng riches. Ang problema, alam mo yung alignment, hindi mo sinusunod. Alam mo yung kingdom principle, hindi mo sinusunod. Amen? That's why we have to be aligned into the kingdom principle. Bakit? Sabi niya, wealth and riches are in their houses. Amen? Ang Lord ang maglalagay, ang Lord ang mag-uutos. Bakit? Naka-align ako eh. Amen? Naka-align ako, kapatid. Amen? Kaya kusang papasok sa buhay ko ang pagpapala when you are in alignment of the kingdom principle. Amen? Hallelujah. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoong Diyos? Amen? Wealth and riches. If you are in alignment of God, hindi po mahirap ang blessing sa Lord. In fact, the Lord wants to bless you. God wants to prosper you. Amen? Pero kapag hindi ka naka-align, He cannot contradict His word. Even though He wants to bless your life, He wants to prosper you, He wants you to be rich. But if you are not aligned to His word, hindi niya po pwedeng baliin yung kanyang salita. Sinabi niya yung kailangan sumunod ka doon. Kung gusto mo na maging nasa alignment ka ng Lord at pagpalain ka ng Panginoon. Amen? Ano ba po yan? Ito pa po, lagi nating napapakinggan po ito. Sa Joshua chapter 1 verse 8. Sabi niya na naman dito, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Alignment. Amen? A-align ka, sabi niya, so that you can be sure to obey everything written in it. A-align ka. Sabi niya, only then. Ano po ibig sabihin ng only then? Conditional. Sana makita natin to. Hindi po madamot ang Diyos. He already given us the promises. He already given us the system, the law, the alignment. Amen. Para tayo po ay pagpalain. Ang sabi niya, only then will you prosper and successful in some, in few, in all you do. Bakit ka nagtatagumpay? Kasi nasa alignment ka. Amen. Nasa alignment ka. Amen. Kaya po kailangan, baka wala tayo sa alignment, kaya tayo naghihikahos, kaya tayo nahihirapan. Kaya yung buhay natin parang lagi na lang kulang, lagi na lang kahit isang tuka because you are not aligned into the kingdom principle. At ano po yung mga kingdom principle na yan? Amen? At gusto ko pong sabihin sa inyo, ito po pala, that prosperity is about alignment to the Word of God. When you are aligned in the Word of God, you are in the direction of provision. Amen? That's why prosperity is about alignment to the Word of God. Kapag disalign ka, kahit grabe yung buhos ng blessing dyan, dito bububuhos, pag andito ka nakasahod, wala ka sa alignment, you are not in the position to receive God's provision. Amen? I was still here? Amen? Kaya, I have to conclude that poverty is not the absence of money. Amen? But poverty is the absence of godly principle in your life. Amen? Ano ang kulang sa'yo? Hindi naman absence. Ang kahirapan ay hindi po yan kakulangan ng pera. Alam mo kung bakit kulang ang pera, kulang ang yaman, kulang ang blessing sa buhay mo? Because of lack or absence of godly principle in your life. Amen? Sana matutunan po natin to. Amen? And what are these some godly kingdom principle? Amen, na pwede po nating matutunan, na iuuwi natin, na gagawin natin, susundin natin. Amen. One of the key kingdom principle for us na maka-align at tayo po ay sumagana is we need to have faith. Sabihin mo sa katabi mo, faith. Faith is the container of your blessing. Amen. Sabi niya, ask and you shall receive. Diba? It shall be done unto you according to your faith. Maraming tao takot. Binigyan na sila ng Lord ng idea, binigyan na sila ng Lord ng opportunity, binigyan na sila ng Lord ng strength, ng wisdom, ng connection. Amen. Pero ayaw pa rin. Sabi niya, magnegosyo ka na, anak. Amen, Lord. Hindi, lang ako tambay lang ako Amen. Pray ka ng pray, pero ayaw mong gumalaw. Amen. Walang ibibless ang Lord sa iyo. Sabi ng Bible, God will prosper the works of your hand. Ano ang ibibless na Lord kung wala kang gagawin? Amen. Yung business mo, yung trabaho mo, that is your vessel for God's provision.
Amen? Kaya kung wala ka ngayon, ang aking ang prayer, dapat dumami ang mga negosyante dito sa atin. Amen? Hindi ka lang laging empleyado. Dapat one day, you will become the head and not the tail. Amen? Kung may binibigay ng Lord sa'yo na business idea, simulan mo yan. Start small, dream big. Amen? Simulan mo sa maliit para kung nagkamali, okay lang, madaling makabangon. Amen? Have faith. Huwag kang lumubog sa takot. Maraming mga pangarap ang hindi na nagawa. Marami pong mga tao ang hindi na nakaahon sa buhay because of fear. Dahil sa takot. And one godly principle for you to have breakthrough in your life is faith. Amen? And in Hebrews chapter 11, di ba yung hall of faith? Puro by faith, by faith, by faith, by faith. Puro by faith po yun. Amen? Kaya po one of the kingdom principle that we need to exercise is faith. Amen? Hallelujah. I was still here. Amen. At alam niyo po may pangalawa pa. Ano pa po yun? Stewardship. Kingdom principle. Stewardship. Are you a good steward? Mabuting katiwala ka ba? O pag dumating ang blessing sa buhay mo, grabe, hindi ka na magkanda o gaga. Saan ko ba gagastusin to? Di ba? Ayala ba? SM ba? Boracay ba? Di ba? Singapore ba? Bili ka agad ng kung ano-anong mamahaling bagay. Amen? You are not a good steward. Pagka hindi pa dumarating ang pera, naiisip mo na kaagad kung saan mo gagastusin. Kailan kaya ikaw mag-iisip na pag dumating yung pera, ang iniisip mo paparating pa lang, saan ko kaya ito i-invest? Amen. May ganun pa tayong thinking? Amen. We always work for the money. Amen. And you need to work, to allow that the money works for you. Amen. Hindi po masama, let the money works for you. Amen. Steward. Kailangan mabuti tayong katiwala. Amen po ba yun? Amen. Faith. Mabuti dapat tayong katiwala. Pag binigyan ka ng blessing ng Lord, saan mo ginagamit? Amen. Sa parable of three servants, ano pong ginawa nila? Yung dalawa, yung una, anong ginawa niya? In-invest. Ano ba? Yung pangalawa, ganun din, in-invest din niya. Yung pangatlo, ano pong ginawa? Yung may isang talent, ibinaon, walang ginawa. Amen. Hindi po good steward ang walang ginagawa. Amen. Yung binigay sa iyo ng Lord, babalikan niya yan. Ano po, one day babalikan ng Lord. Anong ginawa mo sa mga pinagkatiwala ko sa iyo? Amen. Para pagkatiwalaan ka pa, Lord. Kaya sabi niya, yung mga good steward, di ba, yung 5, naging 10, yung 2, naging 4. Sabi niya, come to me. Amen. And I will give you more responsibility. Lalo silang pinagpala ng Panginoong Diyos. Amen. Are you a good steward? Amen. Tayo po ba ay good steward? Amen. Or, another kingdom principles na kailangan po nating sundin is generosity. Generosity, this is, amen, where multiplication happens. Amen. Alam mo dapat yung law ng Lord, alam mo yung law ng sowing and reaping. Amen. Wala pong farmer na umani ng hindi nagtanim. Amen. If you want to harvest in your life, you need to sow. Amen. Di ba sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 mo ba yun? Ano po sabi niya? Those who sow generously will reap generously. But those who sow sparingly will reap sparingly. Amen. Alam niyo po ang context nun? Giving to the kingdom of God. Amen. Are we generous? Baka po tayo, kinakain natin palagi yung buto. Diba in 2 Corinthians chapter 9, verse 10, God, He provides us the seed and the bread. May binigay po sa atin, dalawa po yung binigay. May bread at meron pong buto. Amen. Bread to eat and seed to sow. Ang makaramihan sa atin, kinakain natin pati buto. Ang buto ay tinatanim. Hindi po tutubo sa tiyan mo yan. Pag kinain mo ang buto, impatyo ang labas mo. Amen? May hirapan kang dumumi. Amen? Yan po, pero pag tinanim mo, that is multiplication happens to your life. Generosity. Amen? Kaya po dapat hindi natin kinakain ang buto. Hindi natin kinakain ang para pang tanim. Hindi natin kinakain ang para sa Diyos. Binibigay natin ang para sa Diyos. Amen. Kaya maraming mahirap na mga Kristiyano because they know the Word but they are not aligned to the Word of God. Hindi po madamot ang Diyos. Gusto kanyang pagpalain. Gusto niya tayong pagpalain.
but are we obeying the kingdom principle? Amen? At ano ba po, kingdom principles? Faithfulness. Ano po yung faithfulness? Na kapag ikaw ba ay dumadaan sa problema, dati pinagpapala ka ng Diyos, pero dumating ka sa problema, dumating ka sa pagsubok, are you remain faithful? Amen? Faithful ka pa rin ba? Amen? Ando doon pa rin pa ba yung heart mo to obey the Lord, to align into His Word? Amen? Kasi po pag nawala na yan, nawawala din po tayo sa alignment. Or, baka kapag tayo ay pinapasagana na, pag tayo ay binibiyayaan na ng Diyos, kapag tayo ay nasa magandang posisyon na, kapag tayo ay lumalaki na yung ating sahod, uy, malaki na to ah. Dati yung maliit, nagbibigay ka para sa Panginoon. Amen? Pero yung lumalaki na, parang, marami na akong mabibili dito. You forgot the source. Amen? Faithfulness. Faithfulness. Amen? Kaya po, ano po ang kailangan natin gawin? Don't just pray for money. Don't just wait for provision. Apply the Word of God in your life. Align your life into the Word of God. Amen. Our learning, meron po tayo natututunan. Amen. We have to align our life. Amen. God wants to bless you. God wants to establish you. God wants to overflow His blessing in your life. Amen. God wants you to become rooted in His Word. Amen. Kaya po, alam niyo po ba kung ano ang poverty? Minsan nire-rebuke pa natin to di ba? In Jesus' name, sabi natin, di ba? Lumayo ka, poverty sa buhay ko in Jesus' name. Pero alam niyo po what is poverty? Poverty is not something you rebuke, but poverty is something you repent. Amen? Magre-repent ka, bakit? Lord, marami akong hindi nasunod na kingdom principle mo. Amen? Baka naging makasarili ako, natakot ako, hindi ako naging tapat sa iyo. Amen. Hindi ako nag-invest. Hindi ako naging good steward sa mga binigay mo sa akin. That's why poverty is not something you rebuke. Kahit anong rebuke mo dyan, kahit sabihin mo, Jesus' name, get out, poverty. Kahit nalumuhot-luhot ka pa, magpaikot-ikot ka, hindi aalis yan. Why? Because God cannot contradict His Word. You need to be in alignment to His Word. Amen. That's why poverty is not something you rebuke, but poverty is something you repent. Amen. Are we still here? Amen. At alam niyo po, marami po sa atin dito, baka marami pong sablay sa alignment ng kingdom principle. And we will come to the Lord today. Amen. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Can we all stand up today? Hallelujah. How many of you here believe that God wants to prosper you? Sino po dito yung naniniwala ka na gusto kong pasaganahin ng Panginoon? Amen. Can you lift up your hands to the Lord? Amen. At alam niyo po, yan po yung sinabi niya sa kanyang salita. Sabi niya, let them shout for joy and be glad who favor my righteousness, cause and let them say continually, let the Lord be magnified who has pleasure in the prosperity of His servant. Amen. Baka nga pa sa atin, matagal ka nang nagdilingkod kay Lord, matagal ka nang nag-worship kay Lord, matagal ka nang umaaten, but you are still in that position of lack, you are still in the position of poverty. Amen. Because maybe you are not in alignment with the Word of God. Baka meron po tayong mga hindi na-apply. Baka meron tayong hindi nagawa. Amen. Kahit na anong pray natin, if our life is not in align in the Word of God, the provision will not flow. Kaya po ngayon pong gabing ito, can we lift up our hands to the Lord? I'd like to pray for you. Okay po, taas natin yung kamay natin sa Panginoon. Gusto natin na, Lord, ngayong gabing ito, Panginoon, gusto kong makalaya sa kahirapan, Panginoon. Kung lolo ko mahirap, tatay ko mahirap, Lord, ang kahirapan ay matatapos sa aking buhay, Panginoong Diyos. Hallelujah. No, alam ng Lord, ang sitwasyon mo ngayon, maybe you are in that situation for a long time. Kahit isang tuka, kinabukasan hindi alam kung saan ang kukuha ng kakainin. Ano po, natidistract ka sa vision, sa purpose ng Lord sa'yo. You don't know where the provision will come. Amen. Maybe that is in alignment of the Word of God. Kaya today, can we repent to the Lord today? Hallelujah, Lord, as one church,
We come to you with a humble heart, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, ang buong simbahan na ito. Kung kami po ay nagkamali, kung maraming mga nakalagay sa salita mo na hindi namin nagawa, Panginoon. Baka nagdilingkod kami, tumutugtog kami, kumakanta kami, sumasayaw kami, nagpipreach kami, Panginoon. But our life is not in alignment with you, with your word. Kaya Lord, today, Panginoon, we thank you for your word, Panginoon. I pray na ang bawat buhay na tatapusin mo ang kahirapan sa simbahang ito, sa buhay ng iyong mga anak, Panginoong Diyos. Because we will align our life to your word, Panginoon. Kaya Lord, today, we want to repent. We want to repent, O Lord God. Ayaw na namin ng mahirap na buhay, Panginoong Diyos. Pagod na kami, sawa na kami, Panginoon, sa hindi namin alam lagi kung saan kukunin ang aming kakainin, kung saan kukunin ang provision. We are supposed to live in your provision, O Lord God. Kaya today, Panginoon, we come to you with a humble heart as we sing this song, Purify Our Hearts. We repent to you, Panginoong Diyos. Oh, hallelujah.
supposed to be. Holy, set apart for you, my Master. Ready to do your will. Hallelujah. Hallelujah. Pwede mo bang lagay natin tong kanang kamay natin dito sa chest natin? Panginoong Diyos, dito po ang iyong mga anak, Panginoong Diyos. Lord, patawarin mo kami sa mga pagkakataong, Panginoon, na hindi namin nagawa, Panginoon, ang mga kingdom principles mo. Panginoon, today we repent, O Lord God. And Panginoon, we pray, God, that today, Panginoon, you unblock the flow of provision to our life, Panginoon, that your provision will flow to your people, Panginoon. Na hindi po kalooban mo na ang mga anak mo ay maghirap, magdusa, Panginoon, at manatili sa kahirapan. Lord, sabi mo sa iyong salita, you became poor so that we became rich, Lord God. Kaya, Panginoon, ngayon pong gabing ito, Panginoon, lumalapit kami sa iyo, nagpapakumbaba, at humihingi ng kapatawaran, Panginoon. And Lord, salamat dahil ngayong araw na ito, ngayong gabing ito, pinutol mo ang kahirapan sa aming mga buhay, sa aming pamilya, sa susunod na henerasyon na lalabas sa amin, Panginoon, ay mga pinagpala dahil kami ay a-align, Panginoon, sa iyong salita. We will align our life to your word, O Lord God. Kaya, Panginoon, salamat po, Panginoon. Let your blessing be upon your people, Panginoon. Let there be an open heaven of blessing to your people, Panginoon. Salamat, Lord, dahil lang yung pagpapala, ang iyong provision, Panginoon, ay dadaloy sa iyong mga anak, dadaloy sa simbahang ito, Panginoon. Di mo kami pagkukulangin, Panginoon. Hindi ka namin titipirin, Panginoon, dahil ikaw ang source. Sa iyo lahat ng gagaling, Panginoon, ang meron kami. Kaya salamat, Panginoon, sa gabing ito, that we overcome poverty through you, O Lord God, through your word, through obeying to your word. Hallelujah. Kaya maraming salamat, Lord. We honor you and we glorify your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen! He is really moving in this place. Kung marami kang natutunan sa kanyang salita, huwag kang mahihiyang i-share sa inyong C2S group this week. For our tithes and offering, you may send them through GCash or bank na makikita nyo sa inyong mga screen. Your COG family would also love to pray for you, kaya feel free to message us on how we can pray for you. Kami ay nagagalak na makasama kayo sa ating online worship service. We pray na makasama namin kayo ulit dito o sa ating church next week. Again, I am Andeng. God bless and see you next Sunday.